Isang malakas at nakabibinging tunog na banggaang metal ang biglang bumasa sa tahimik na umaga sa kalsada ng San Felipe. Kasabay nito ang biglaang pag-uga nga luma at kinakalawang na pick-up ni Marco, sapat na para kumalat ang ilang piraso ngang kamatis at sibuyas mula sa makaing sa likuran. Patay. Halos pabulong na sabi ni Marco sa sarili. Naramdaman niya ang malamig na butil ng pawis na nagsimulang mamuo sa kanyang no, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi sa purong kaba. Gastos. Isa na namang gastos na hindi niya alam kung saan kukunin. Dahan-dahan siyang bumaba mula sa kanyang sasakyan, nanginginig ang matuhod. Ang bawat hakbang niya palapit sa sasakyang nasa likuran niya ay parang pabigat ng pabigat. Isang eleganteng itim na SUV. Makintab. Mamahalin. At walang bahid ng anumang puti o alikabo ang eksaktong kabaliktaran ng kanyang sasakyang pantrabaho. Bumukas ang pinto ng SUV. Unang lumabas ang isang sapatos na may takong, isang sapatos na mas mahal pa yata sa kabuang laman ng wallet niya. At pagkatapos, ang babaeng nagmamay-ari nito. Huminto ang mundo ni Marco. Ang hangin ay tila tumangging pumasok sa kanyang mabaga. Ang ingay nga sasakyan sa paligid ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang dumadagundong na paktibok ng sarili niyang puso. Sa harap niya, nakatayo ang babaeng 5 taon na niyang pilit na kinakalimutan. Ang babaeng minahal niya ng higit pa sa kanyang buhay, at ang babaeng siyaring dumurok ng puso niya. Ara. Pangalan pa lang niya. Naramdaman na ni Marco ang pamilya na kirot, na parabang sinaksa ng libu-libong karayom ang kanyang puso. Ganon pa rin ang itsura nito. Ang mahaba at itim na buhok, ang matangos na ilong, ang matang nangungusap. Pero may nagiba. Ang dating simpleng ngiti ay napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Ang mata niya, na dati puno nga pagmamahal kapag tumitingin sa kanya, ay ngayon puno nga pagkabigla at pagkataranta. Si Isabela Ara Cruz, ang nag-isang tagapamanan ng Cruz Properties, at ang multo ng kanyang nakaraan. Bago pa man makapagsalita si Marco, ang kanyang nga mata ay napadako sa loob ng sasakyan ni Ara. At doon, ang pangalawang kidlat ay tumama sa kanya. 3 pares ng nga mata ang nakatingin sa kanya mula sa bintana sa likuran. 3 maliliit na mukha. 3 makakaparehong muka. 3 batang baba. Mga triplets. Isang kakaibang kuryente ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Ang mga bata, may kung anong pamilya sa kanila. Sa hugis ng kanilang mamata, sa kanilang maliliit na ilong. Napaluno siya. Hindi niya maintindihan ang biglaang pagwawala ang kanyang dibdib. Ang pagkakatulala niya ay nabasa nang magsalita si Ara, ang boses nito ay nanginginig. Okay ka lang ba? Hindi makasagot si Marco. Ang isip niya ay lumilipat. Pinipilit iproseso ang lahat. Si Ara, at 3 bata. Nakita ni Ara ang pagkalito sa mukha ni Marco. Ang pagkataranta sa mga mata nito ay mas lalong tumindi. Mabilis itong dumuko sa kanyang mamahaling bag. Kumuha ito ang isang makapal na bungkos ng pera. Walang pag-alinlangan. Inilahat niya ito kay Marco. Heto, tanggapin mo to, sabi ni Ara. Ang boses ay namamadali. Pampayos ang sasakyan mo. Pasensya na. Kalimutan na natin to. Ang bawat salita ay parang isang sampal sa pagkalalaki ni Marco. Kalimutan na natin to. Na parabang ang nangyari ay isang simpleng transaksyon lamang. Na parabang siya ay isang estranghero na kailangang bayaran para manahimik. Ang init ay biglang umaya sa kanyang mukha. Hindi niya kinuha ang pera. Nakatitih lang siya kay Ara. Ang mata niya ay naghahalo ang sakit at galit. Gusto niyang sumiga. Gusto niyang isumbat ang lahat. 5 taon. 5 taong walang anumang salita, walang paalam. At ngayon, makikita sila sa ganitong paraan, at paraang agad na solusyon nito. Bago pa man siya makahanap ng salita, mabilis nang tumalikot si Ara at sumakay pabalik sa kanyang SUV. Nang paandarin nito ang makina, isang huling imahe ang tumata sa isipan ni Marco. Isa sa 3 bata, ang nasa pinakagilid, ay lumingon at tumingin ng diretso sa kanya. Isang pares ngam nga inosenteng mata, puno ngang pagtataka. Isang titik na tumagos hanggang sa kay buturan ng kanyang kaluluwa, na nakdulot ng kakaibang kirot na hindi niya may paliwanag. Mabilis na pinaharurot ni Ara ang sasakyan palayo. Iniwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kalsada, nalilito, nasasaktan, at nababalot ng alikabo. Napayuko si Marco at tiningnan ang kanyang mga kamay na nakakuyom. Ang pera na inalok ni Ara ay parang apoy na sumuno sa kanyang alaala.
Ngunit hindi na ang pera ang nasa isip niya. Hindi na rin ang gasgas sa kanyang luma at pinagipunan na pikap. Ang nasa isip niya ay ang tatlong makakaparehong mukha. Ang tatlong batang babae sa loob ng sasakyan ng babaeng minsan niyang inakala na magiging ina ng kanyang nga anak. Naiwan siyang nakatayo ron, habang ang sasakyan ni Ara ay unti-unting nawawala sa di kalayuan. Sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na umugong. Isang tanong na nagbigay ng panibagong bigat sa kanyang puso. Bakit ganito ang naramdaman ko? At sino? Sino ang mabatang iyon? Nangingini ang makamay ni Ara sa manibela habang papalayo ang kanyang SUV mula sa lugar ng aksidente. Sa bawat pagpindot niya sa silinyado, pilit niyang tinatakasan hindi lang si Marco, kundi pati na rin ang gaalaala na biglang nabuhay kasama nga niyang pagpapakita. Huminahon ka, Ara. Huminahon ka. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Ngunit ang puso niya ay patuloy sa marahas na patibo sa loob ng kanyang dibdib, na parang isang ibong gustong kumawala sa hawla. Nang makarating siya sa malaking gate ng kanilang mansyon, huminga siya ng malalim. Kailangan niyang maging kalmado. Kailangan niyang maging ang CEO na si Isabella Cruz, hindi ang babaeng natataranta na munti nang mabisto ang pinakatatagong sikreto. Papasok niya sa loob, sinalubong siyang nakahilarang makatulong. Ang lamig ng marmol na sahi at ang katahimikan ng malawak na kabahayan ay tila lalong napabigat sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang mundo ngayon, maganda, marang niya, pero malamig at kulang sa init na minsan niyang natakpuan sa isang simpleng kubo. Mama! Ang sigaw na iyon ang agad na pumawi sa kanyang mga alalahanin. Tatlong maliliit na anghel ang tumakbo palapit sa kanya, ang kanilang ngatawa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Agad siyang lumuhod para salubungin ang kanilang ngayakap. Sina Mila, Maya, at Mia. Ang kanyang buhay. Ang kanyang lakas. Ang kanyang sikreto. Kamusta ang araw ninyo, magka-prinsesa ko? Tanong niya. Hinahalikan ang bawat isa sa kanilang mano. Okay lang po, Mama, sagot ni Mia, ang pinakabibong sa tatlo. Mama, kailan po ulit natin pupuntahan si Papa sa langit? Natigilan si Ara. Ang tanong na iyon, na dati simple lang sagutin, ay ngayon parang may matinit na tumusok sa kanyang lalamunan. Ngumiti siya ng pilit. Malapit na. Anak, kapag may espesyal na okasyon, dadalawin natin siya. Ang pagsisinungaling ay hindi kailanman naging ganito kabigat. Isabella. Ang malalim at makapangyarihang boses na iyon ay nagpatayo sa kanya. Si Don Ricardo Cruz, ang kanyang ama, ay nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan. Ang nga mata nito ay matalas at mapanuri. Papa, bati niya. May natanggap akong tawa mula sa security. Nakaroon daw nga maliit na insidente ang sasakyan mo, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Sino ang nakabangga mo? Naramdaman ni Ara ang panunuyong kanyang lalamunan. Wala po yun, Papa. Isang magugulay lang. Nayos na po agad. Binigyan ko ng pampagawa. Tumango si Don Ricardo, tila kontento na sasagot. Mabuti. Siguraduhin mong hindi na mauulit. At huwag mong kalimutan, may hapunan tayo kasama ang Mangga Montecillo mamayang gabi. This is a very important dinner for the company. And for your future. Hindi na hinintay ng kanyang ama ang sagot niya. Tumalikot na ito at umakyat sa hagdan. Iniwan si Ara na may panibagong bigat na nararamdaman. Ang hapunan. Si Anton Montecillo. Ang kinabukasang isinulat ng kanyang ama para sa kanya. Kinagabihan, matapos niyang patulugin ang kanyang nga anak, tumayo si Ara sa tabi ng bintana ng kanyang silid, tanaw ang malawa at madilim na hardin. Ang isip niya ay lumipat pabalik sa nakaraan. Naalala niya ang isang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Nakaupo sila ni Marco sa tabi ng dagat, nagahati sa isang supot ng fishball. Walang pera, walang luho, pero ang puso niya ay puno ng kaligayahan. Iyon ang huling masayang alaala niya kasama ito. Ang sumunod na imahe ay malabo at masakit. Ang malamig na opisina ang kanyang ama. Ipinakita sa kanya ni Don Ricardo ang isang bank statement. Isang malaking halaga ang inilipat sa account na nakapangalan kay Marco de Leon. Tingnan mo, sabi ng kanyang ama nun, ang boses ay puno ng pakutya. Ito ang halagang pag-ibig niya sa'yo, Isabella. Ipinakpalit ka niya sa pera. Ang sakit ning sila na iyon ay sariwa pa rin hanggang ngayon. Iyon ang dahilan kung bakit niya iniwan ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumakbo palayo, hindi alam na may buhay na palang nabubo sa kanyang sinapupunan. Isang biglaang tunog mula sa kanyang cellphone ang pumutol sa kanyang pag-isip.
Kinuha niya ito mula sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang text message mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito. At ang masalita sa screen ay tila sumakal sa kanya. Kailangan niting may usap tungkol sa mga anak mo, Marco. Nabitiwan ni Ara ang kanyang cellphone. Bumaksa ito sa malambot na karpet, ngunit ang tunog nito ay kasing lakas ng isang paksabo sa loob ng kanyang taina. Ang mukha niya, na sininagan na liwanag mula sa screen, ay putlang-putla. Ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi na lang basta napakita. Nagsimula na itong kumatok sa kanyang pinto. Hindi nakatulog si Marco ng gabing iyon. Ang imahe ni Ara at ng tatlong batang babay ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Sinubukan niyang matrabaho kinabukasan, inayos ang mga gulay sa kanyang pwesto sa palengke, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang bawat tawa ng mga batang dumadaan ay napapaalala sa kanya sa tatlong makakaparehong mukha sa lugang mamahaling SUV. Ang pakiramdam ng pagiging dayuhan sa sarili niyang nakaraan ay masakit. At ang pera na inabot sa kanya ni Ara? Nakatago iyon sa kanyang bulsa, isang malamig at mabigat na paalala ng malaking pada na ngayon ay nakatayo sa pagitan nilang dalawa. Hindi na niya natiis. Kailangan niya ng kausap. Tinawagan niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Jakes, isang nurse sa pampublikong ospital ng San Felipe. Nakita sila sa isang maliit na kapihan. Agad napansin ni Jakes ang bigat sa mga ng kaibigan. Anong problema, pre? Tanong ni Jakes. Para kang binaksakan ng langit at lupa. Tungkol ba to sa banggaan kahapon? Huwag mong sabihing pinapabayaran ka pa rin nung mayaman na yun. Umiling si Marco. Hindi, binigyan niya ako na pera. Sobra-sobra pa na. Oh, ayos. Ano ni dinadrama mo diyan? Huminga ng malalim si Marco. Si Ara yung nakabangga ko, Jakes. Natahimik si Jakes. Ang pangalan pa lang na iyon ay sapat na. Alam niya ang buong kwento. Si Ara Cruz? Ang ex mo? Tumango si Marco. At may kasama siyang tatlong bata. Triplets. Wow! Nanganak na pala, sabi ni Jakes, halatang naingat sa kanyang masalita. Sino raw ang ama? Hindi ko alam. Hindi ko natanong. Itinaboy niya ako na parang basura. Sabi ni Marco. Ang pait ay bumalik sa kanyang boses. Sinubukang pagaanin ni Jakes ang usapan. Hayaan mo na yun, pre. May chismis nga ako sa ospital, tungkol diyan sa Pamilya Cruz. Alam mo ba, isa sa mga anak ni CEO Isabela Cruz, isinugot sa amin nung isang araw. Mataas ang laknat. Hindi kumibo si Marco, pero nakikinig siya. Ang nakakagulat, patuloy ni Jakes habang humihigop ng kapa, ay yung dugo ng bata. Bihira. Pre. Type O negative. Nakaproblema pa na kami sa blood bank. Buti na lang at simpleng laknat lang pala. Sa isang iglap, nabitawan ni Marco ang kanyang tasa. Naglika ito ng malakas na kalansing sa platito. Ang kapa ay bahagyang tumapon. Anong sinabi mo? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang sabi ko, type O negative. Bakit? Hindi sumagot si Marco. Ang masalita ni Jakes ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Type O negative. Ang dugo niya. Ang bihirang dugo na minanapa niya mula sa kanyang ama. Isang binhing ang padududa. Nasa simulain napakaliit, ay biglang naugat at nasimulang lumaki sa loob ng kanyang puso. Pre, okay ka lang. Hindi na niya pinansin si Jakes. Mabilis siyang tumayo, nagiwan ng bayat sa mesa, at halos tumakbo palabas ng kapihan. Kailangan niyang makasiguro. Pagdating sa kanyang maliit na bahay, dumiretso siya sa lumang baon na kahoy ng kanyang ina. Dito nakatago ang lahat ng kanilang mahahalagang dokumento. Nangingini ang kanyang magkamay habang hinahalungkat niya ang lumang papel at litrato. At doon, sa ilalim ng lahat, nakita niya ito. Isang luma at medyo naninilaw ng medical card mula sa isang blood donation drive 5 taon na ang nakalipas. Hinawakan niya ito na parang isang banal na bagay. Sa ilalim ng kanyang pangalan, malinaw na nakasulat. Blood type, O negative. Ang pagdududa ay naking isang nakaapoy na posibilidad. Kinabukasan, itinula siya ng kanyang nga paa patungo sa isang lugar na hindi niya dapat puntahan. Ang St. Agnes International Preschool, isang eskwelahan para sa mga anak ng pinakamayayaman sa probinsya. Ipinak niya ang kanyang pickup sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang malaking puno, at naghintay. Hindi nagtagal,
Isang pamilya na itim na SUV ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Ara, at kasunod niya ang tatlong batang babay na nakasuot ng makakaparehong uniforme. Mula sa malayo, pinanot sila ni Marco. Ang puso niya ay kumakabo ng malakas sa bawat paktawa nga bata. Habang naglalaro ang mga ito sa playground ng eskwelahan, napako ang tingin ni Marco kay Maya. Bigla itong natumba habang tumatakbo. Umupo ito sa damuhan at, sa isang paraan na napakapamilya, kinusot-kusot nito ang kanyang kanang tuhod gamit ang palat bago tumayo na parabang walang nangyari. Nanigas si Marco sa kanyang kinaupuan. Ang kilos na iyon. Iyon mismo ang ginagawa niya noong bata pa siya. Iyon mismo ang kilos na laging pinapansin ng kanyang ina. Isang maliit, walang kwentang detalye. Ngunit para kay Marco, iyon ang huling piraso and puzzle. Hindi na ito pagdududa. Hindi na ito isang gamalayong posibilidad. Ito ay isang nag-apoy na katiyakan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nangingine ang daliri niya habang tinatype ang numero ni Ara na nakuha niya mula sa police report ng aksidente. Kailangan nating mag-usap tungkol sa maanak mo. Sinan niya ang mensahe. Pagkatapos, pinaanda niya ang kanyang sasakyan. Ngunit hindi pawi. Itinuturo ng manibela ang direksyon papunta sa pinakamalaking subdivision sa San Felipe. Papunta sa mansyon ng Maga Cruz. Hindi na siya ang Marco na tatakbo. Hindi na siya ang Marco na mapapatalo sa pra at kahihiyan. Ngayon, isa na siyang ama na handang harapin ang lahat para sa katotohanan. Huminto siya sa tapat ng isang dambuhalang gate na bakal. Huminga siya ng malalim, pinapakalma ang nagwawalang puso. Iniangat niya ang kanyang kamay at pinindot ang doorbell. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na paligid, isang deklarasyon na ang katahimikan ng buhay ni Ara Cruz ay malapit ng magwakas. Pinigilan ni Ara ang kanyang pahinga habang pinapanood niya sa security monitor ang pagdating ni Marco. Nang tumunog ang doorbell, ang bawat pintik nito ay parang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Ako na ang kakausap sa kanya, mariin niyang sabi sa katulong, bago pa man ito makakilos. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyong ito. Kailangan niyang itaboy si Marco bago pa man may ibang makakita, lalo na ang kanyang ama. Pinuntahan niya si Marco sa receiving area, isang maliit na espasyo malapit sa pinto na bihirang gamitin, malayo sa mata ng kanyang ama. Pagbukas niya ng pinto. Ang imahen ni Marco na nakatayo ron matata. Determinado. At may bahid ng sakit sa mga mata ay nakdulot ng panibagong alon ng kaba sa kanya. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Ara ay malamig at matigas, isang sandata na hinasa ng 5 taong takot at pag-iwas. Paano mo nalaman ang address ko? At saan mo nakuha ang numero ko? Hindi natinak si Marco. Ang mga mata niya ay nakatiti sa kanya, puno nga tanong na alam niyang hindi niya kayang sagutin. Hindi na mahalaga yun, Ara. Alam mo kung bakit ako narito. Wala tayong dapat pag-usapan, mabilis niyang sagot. Ang nangyari kahapon ay aksidente. Binayaran na kita. Tapos na. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Hindi ako nandito para sa gasgas ng sasakyan ko. Nandito ako para sa mga anak mo. Wala kang pakialam sa mga anak ko. Sigaw ni Ara. Ang kanyang pagkataranta ay nagsisimula ng menay. May pakialam ako. Ara, sabi ni Marco. Ang boses niya ay dahan-dahan ngunit may bigat. Lalo na kung isa sa kanila ay may dugo na katulad ng sa akin. Type O negative. Bihirang dugo, di ba? Kasing bihirang ang dugo ko. Gumuho ang mundo ni Ara. Ang pada na itinayo niya sa paligid ng kanyang sikreto ay nasimulang makabita-bita. Paano? Paano niya nalaman? Wala na siya masabi. Ang kanyang pananahimik ay isang malinaw na pag-amin. Nang makita ang reaksyon niya, lalong lumakas ang loob ni Marco. Sila nga, di ba? Maanak ko sila. Ara. Ang takot ni Ara ay biglang napalitan ng galit isang desperadong depensa. Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa. Ang kanyang nga mata ay puno ng pagama na ipinanganak mula sa paniniwalang siya ay niloko at ipinagpalit. Kaya pala ang lahat ng ito, sabi niya. Ang boses ay naging sarkastiko. Ito pala talaga ang habol mo. Para. Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Marco. Huwag ka ng maang-maangan. Sigaw ni Ara. Nakataon lang na CEO ako ngayon, kaya bigla kang nakpakita para sabihing ama ka. Para makaroon ka nga karapatan sa yaman namin? You're blackmailing me. Makano?
Makano ang kailangan mo para manahimik at layuan kami? Bago pa man makasagot si Marco sa masasakit na paratang, bumukas ang pinto sa likuran ni Ara. Isabella, sino ang kausap mo? Ang boses ni Don Ricardo Cruz ay kasing lamig na yelo. Sa likuran nito ay nakatayo si Anton Montechilo, nakasuot ng isang mamahaling suit, na may ngiti ng isang mananalo sa kanyang malabi. Napadako ang tingin ni Don Ricardo kay Marco. Sinuri niya ito mula sa luma nitong sapatos hanggang sa gusot nitong damit. Isang tingin ng sukdulan na pandidiri. Sino ito? Ulit ng matanda, ngunit ngayon ay may halong pagbabanta. Anong ginagawa ng basurang ito sa pamamahay ko? Ang salitang basura ay tumama kay Marco na parang isang malakas na suntok. Natigilan si Ara. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw at ay pagtanggol si Marco mula sa kalupitan ng kanyang ama. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na nasaktan at naniwala sa kasinungalingan ng maraming taon, ay nanatiling tahimik. Ang kanyang pananahimik ay isang papayak. Lumapit si Don Ricardo. Hindi niya pinansin si Ara. Ang kanyang atensyon ay nakatuon kay Marco. Dinukot niya ang kanyang wallet, kumuha ng isang makapal na bungkos ng libu-libong piso, at walang pakundangang inihagis ito sa sahig, sa paanan ni Marco. Heto, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay umalingaw-ngaw. Ito ba ang kailangan mo? Kunin mo yan at umalis ka na. At huwag na huwag ka nang mapapakita pa sa anak ko. Kasabay nito, lumapit si Anton kay Ara at marahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat nito, isang kilos ng pag-ari. Tumingin siya kay Marco na may ngiti ng pang-aasar. I think the lady doesn't want to talk to you, sabi nito. Ang bawat salita ay idinisenyo para ipamuka kay Marco na hindi siya kabilang sa mundong iyon. Ang kahihiyan ay bumalot kay Marco. Tiningnan niya si Ara, nahahanap ngang anumang bakas ng babaeng minahal niya. Ngunit wala siyang nakita. Ang nakita niya ay isang estranghero na may malamig na mamata, nakatayo sa likod ng pada na gawa sa pra at kasinungalingan. Hindi niya pinulot ang pera. Ang kanyang dignidad na lang ang natitira sa kanya. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ngunit bago siya tuluyang umalis, huminto siya at lumingon kay Ara sa huling pagkakataon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig nilang lahat. Isang boses na puno ang sakit, ngunit may DNN katotohanan. Maari mong bihin ang lahat, Ara. Pero hindi ang katotohanan. Pagkatapos ay naglakad na siya palabas, iniwan ang pera na nakakala sa mamahaling sahig, at iniwan si Ara na nanginginig sa gitna ng kanyang ginintuang hawla. Ang paalis ni Marco sa mansyon ng Magacruz ay puno na kakabinging katahimikan. Hindi niya pinulot ang pra. Hindi na niya kailangan ng isa pang simbolo ng paggama mula sa kanila. Habang nakmamaneho siya palayo. Ang nga salita ni Don Ricardo basura at ang malamig na pananahimik ni Ara ay paulit-ulit na tumatata sa kanyang isipan. Ngunit sa ilalim ng kahihiyan, isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong. Hindi na ito puro sakit. Ito ay determinasyon. Natiim ang kanyang ngabagang. Hindi na ito tungkol sa nasirang paibig o sa nasaktang pagkalalaki. Ito ay tungkol sa katotohanan. At kung ang katotohanan ay may presyo, handa siyang bayaran iyon. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Alam niyang hindi sapat ang isang bihirang blood type. Kailangan niyang ang isang bagay na hindi matatawaran, isang bagay na hindi kayang bilhin o itago ng pera ng Cruz. Kailangan niya ng DNA test. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ulit si Jigs. Pre, kailangan ko ulit ng pabo. Sabi ni Marco. Ang boses niya ay seryoso. At alam kong malaki tong hihingin ko. Ano yun? Kinabahan naman ako sa'yo. Sagot ni Jigs. Kailangan kong malaman kung saan madalas pumupunta si Ara kasama ang nga anak niya tuwing weekend. Isang lugar na pampubliko. Isang lugar na madali kong mapupuntahan. Natahimik si Jigs sa kabilang linya. Marco, delikado yang binabala mo. Away pamilya yan ng mayayaman. Baka mapahamak ka lang. Kailangan kong gawin to, Jigs, giit ni Marco. Para sa sarili ko, para malaman ko ang totoo. Kahit yun na lang. Narinig ni Jigs ang bigat sa boses ng kaibigan. Bumuntong hininga siya. Sige. May kaibigan ang pinsan ko na driver sa isang pamilya na kaibigan din ng Cruz. Susubukan kong matanong. Pero maingat ka, pre. Kinabukasan. Araw ngang Sabado. Dumating ang text ni Jigs. San Felipe Community Park. Tuwing Sabado ngang umaga.
Dinadala daw ni Maam Ara yung bata doon. 8 AM sharp. Ang parke. Isang perpektong lugar. Kinabahan si Marco. Naksuot siya and jogging pants at isang lumang t-shirt, pilit na sinusubukang makmuhang isa sama na ehersisyo sa parke. Pumarada siya sa di kalayuan at naghintay. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Eksaktong 8:00. Isang pamilya na itim na SUV ang huminto. Bumaba si Ara. At kasunod niya ang 3 anghel na nakakagulo sa pananabi. Napangiti si Marco nang hindi sinasadya. Mula sa malayo, pinanot niya sila. Pinanot niya kung paano sila alagaan ni Ara. Kung paano nito punasan ang pawis nila. At kung paano sila tumawa. May kirot siyang naramdaman isang halo ng pananabi at panghihinayang sa mataong nasayang. Nakita niyang bumili si Ara ng ice cream para sa 3. Ito na ang pagkakataon niya. Habang abala si Ara sa pagbabayad, lumapit siya ng dahan-dahan. Nakita niyang si Mila, ang batang babae na tumiti sa kanya noong araw ng aksidente, ay aksidenteng nabitiwan ang kanyang ice cream. Tumalsik ito sa damuhan. Agad nang ngumuso ang bata, ang mamata ay nagsimulang mamasa-masa. Mabilis na lumapit si Marco. Hala, sayang naman yan, sabi niya sa isang malumanay na boses. Nagulat si Mila at napatingin sa kanya. Sino po kayo? Kaibigan lang, ngiti ni Marco. Huwag ka nang umiyak. Bibilhan kita ng bago. Bago pa man makasagot ang bata, dumating na si Ara. Ang muka ay agad na nakpakita ng pagbabantay. Mila. Sino yan? Mama. Natapon po yung ice cream ko, sabi ni Mila. Tumingin si Ara kay Marco. Ang mata nito ay punong ang hinala. Anong kailangan mo? Tanong niya. Ang boses ay mahina ngunit matigas. Nakita ko lang na umiyak yung bata, kalmadong sagot ni Marco. Iniwasan ang mata ni Ara at itinuon ang pansin sa bata. Inilabas niya ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang kamay ni Mila na may natirang sokolata. At sa sandaling iyon, nakita niya ito. Isang mahabang hiblang itim na buho ang nalagla mula sa ulo ni Mila at dumikit sa puting uniforma nito. Habang ang atensyon ni Ara ay nasa pag-alo sa isa pa niyang anak. At habang si Mila ay nakatingin sa natapon niyang ice cream, kumilos si Marco. Gamit ang isang mabilis ngunit maingat na kilos, kinuha niya ang hiblangang buhok gamit ang kanyang hinlalaki at hintuturo. Mabilis niya itong inilagay sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang puso niya ay dumadagundong sa kaba at sa kung anong hindi may paliwanag na saya. Nag-angat siya ngang tingin at nakipagtitigan kay Mila. Anong gusto mong maging paglaki mo? Bigla niyang naitanong. Ngumiti ang bata. Gusto ko po maging bumbero. Para iligtas ang mataw. Natigilan si Marco. Ang pangarap niya. Ang pangarap na matagal na niyang isinantabi. Mama, alis na po tayo, sabi ni Ara. Hinila ang kamay ni Mila palayo kay Marco. Tinapunan niya si Marco ng isang huling, malamig na tingin bago sila tuluyang tumalikod. Naglakad palayo si Marco. Ang makamay ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa. Mahigpit na hawa ang mali na hiblang ng buhok. Nasasalubong ang pakiramdam ng tagumpay at kasalanan sa kanyang dibdib. Kinahaponan, dinala niya ang sample sa isang maliit ngunit mapagkakatiwalaang laboratorio sa kabilang bayan. Nakbayat siya gamit ang perang dapat sanay para sa bagong gulong ng kanyang pickup. Ang sumunod na 2 araw ay isang purong paghihirap. Bawat tunong ng kanyang cellphone ay nagpapatayo ng kanyang balahibo. At isang Lunes ng hapon, habang nagayos siya ng paninda, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email. Ang subject, DNA paternity test result. Nangingini ang kanyang makamay habang binubuksan ito. Huminto ang kanyang pahinga. Sa loob ng email, may isang PDF file. Pinindot niya ito. Naklot ito ng mabagal, na parabang lalong pinapatagal ang kanyang paghihirap. At pagkatapos, lumabas ang masalita. Mga simpleng salita sa itim na tinta na babago sa kanyang buhay magpakailanman. Probability of paternity. 99.99%. Nabitiwan ni Marco ang kanyang cellphone. Napaupo siya sa isang sakoeng sibuyas sa likoeng kanyang pwesto. Tumingala siya sa langit. Ngunit wala siyang makita. Ang kanyang mata ay biglang nanlabo. Isang butil ng luha ang pumata mula sa kanyang mata. Hindi luha ng saya. Hindi rin luha ng lungkot. Ito ay luha ng katotohanan. Ang katotohanang matagal nang ipinakait sa kanya. Siya nga ang ama. Ang opisina ni Ara sa pinakatok ng Cruz Properties Tower ay ang kanyang santuaryo. Dito, siya si CEO Isabella Cruz Controlado,
makapangyarihan, at malayo sa anumang gulo. Ang nga pada na salamin ay nabibigay ngang tanawin ng buong San Felipe, na parabang ang buong bayan ay nasa ilalim ngang kanyang nga paa. Ngunit ng araw na iyon, ang kanyang santuario ay nilapastangan. Ma'am, pasensya na po. Sinubukan ko po siyang pigilan. Sabi ng kanyang sekretarya. Ang boses ay puno ng pahingingang tawat habang si Marco de Leon ay dire-diretsong pumasok sa kanyang opisina. It's okay, leave us, utos ni Ara. Pinapanatili ang kalmadong ekspresyon kahit na ang puso niya ay nagsimula na namang tumibo ng mabilis. Hinarap niya si Marco. May naiba sa kanya. Ang dating sakit sa mga mata nito ay napalitan ng isang matatag at hindi matinag na determinasyon. Hindi ka dapat nandito, sabi ni Ara, ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Tatawagin ko ang security. Gawin mo, sagot ni Marco, hindi man lang kumurap. Pero bago mo gawin yan, gusto kong makita mo muna ito. Lumapit ito sa kanyang maliking glass desk. Mula sa isang lumang brown envelope, inilabas nito ang isang papel at marahang inilapa sa harapan niya. Isang laboratory result. Ang nga mata ni Ara ay napako sa papel. Ang nga salita ay tila lumulutang. DNA paternity test. Ang pangalan ni Marco de Leon. Ang pangalan ni Maya Cruz. At sa pinakababa, ang mga salitang bumasa sa huling piraso ng kanyang paktanggi. Probability of paternity. 99.99%. Ang hangin ay tuluyang umalis sa kanyang nga baga. Ang matibay na pader na itinayo niya sa loob ng 5 taon ay gumuho sa isang iglap. Bawat kasinungalingan. Bawat pag-iwas. Bawat pilit na paglimot lahat ay nawalan ng saysay sa harap ng isang pirasong papel. Tapos na. Tapos na ang glaro. Dahan-dahan siyang napaupo sa kanyang mamahaling leather na upuan, ang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Inangat niya ang kanyang tingin kay Marco, ang nga mata niya ay nagsimula ng manlabo dahil sa namumong luha. Wala nang natirang lakas para maksinungaling. Ang salita ay halos isang bulong, isang patsuko. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang nga luhang bumaksa. Ulit niya, ngayon ay mas malinaw, mas masakit. Ikaw nga ang ama. Nang marinig ang paamin, may nakita siyang konting liwanag sa mamata ni Marco. Isang kislap ng tagumpay, ng kaluwagan. Marahil, ng paasa. At ang kislap na iyon ang nagsilbing gasolina sa apoy na matagal nang natutulo sa puso ni Ara. Ang apoy ng pakiramdam na siya ay niloko, ipinakanulo, at ipinakpalit. Isang mapait na tawa ang kumawala mula sa kanyang ngalabi. Isang tawa na walang bahid ng anumang saya, punong galit at sakit. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabang mesa. Masaya ka na? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa tinding emosyon. Nakuha mo na ang gusto mo. Napatunayan mo nang may koneksyon ka sa amin. Ano ang susunod? Parte sa kumpanya? Sama na ng anak ko. Napakunot ang no ni Marco, halatang naguguluhan. Ara, hindi yan ang habol ko. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. Katotohanan. Sigaw ni Ara. Ang boses ay umalinggong sa loob na opisina. Dinuro niya si Marco, ang daliri niya ay nangingini. Huwag na tayong maglokohan, Marco. Alam na alam ko kung anong klaseng tao ka. Anong ibig mong sabihin? Ang ngaluha ni Ara ay patuloy na dumadaloy, ngunit ngayon ay mga luha ng galit. Ikaw ang ama. Sigaw niya. Ang bawat salita ay puno na lason na naipon sa loob ng 5 taon. Ikaw ang ama. Ang ama na tumanggap ng bayad mula kay Papa para iwan ako. Ang ama na ipinakpalit ako para lang sa pera. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Marco. Isang tunay at hindi mapakunwaring pagkagulat. Anong bayad? Sinungaling. Hiyaw ni Ara, lalo lang siyang nagalit sa pamamaang-maangan nito. Huwag mo akong gawing tanga. Ipinakita sa akin ni Papa ang bank statement, Marco. Nakita nga dalawang mata ko ang pangalan mo at ang halagang kapalit ng pag-iwan mo sa akin. Kaya huwag mong sasabihin sa akin ngayon na hindi mo alam ang sinasabi ko. Hindi totoo yan, Ara. Tinakot nila ako. Desperadong sabi ni Marco, umagbang palapit. Huwag kang lalapit. Sigaw ni Ara, umatras siya na parabang si Marco ay isang salot. Nakatayo silang dalawa ron sa gitna ng malami at eleganteng opisina. Ang katotohanang hinanap ni Marco ay natakpuan na niya, ngunit ito ay may kasamang isang kasinungalingang mas masakit pa kaysa sa paglimot. At si Ara, sa wakas ay umamin sa katotohanan,
ngunit ang katotohanan iyon ay nakabaon sa ilalim ng isa pang katotohanan na siyang bumuo ng kanyang pagkatao sa loob ng 5 taon. Ang pader sa pagitan nila ay hindi na lang tungkol sa yaman at hirap. Ito ay isang pader na itinayo mula sa isang masakit na katasilan, at sa sandaling iyon, para kay Ara, ang pader na iyon ay mas mataas at mas matibay kaysa dati. Umalis si Marco sa Cruz Properties Tower na may pakiramdam na mas malala pa sa pagkatalo. Ang katotohanang natuklasan niya ay nabalutan ng isang kasinungalingang napakasakit. Para siyang isang taong nanalo sa loto, ngunit ang tiket pala ay ninakaw. Ang nasumunod na araw ay isang bangungot. Ang ganti ni Don Ricardo Cruz ay mabilis at walang awa. Isang umaga, kinatok si Marco ngang ari ng kanyang inupahang apartment. Marco, pasensya na, sabi nga matanda, halatang hindi makatingin ng diretso. Pero kailangan mo nang umalis sa katapusan ng linggo. May iba na kasing upa, mas malaki ang bayad. Alam ni Marco na kasinungalingan iyon. Alam niyang may tumawag sa matanda. May nagutos. Ngunit ang pinakamasakit ay nangyari sa palengke. Dumating ang gatawhan ng City Hall, kasama ang ilang pulis. Sinukat nila ang pwestong kanyang ina. Obstruction po ito, Aling Nita, sabi ng isang lalaking naka-uniforme, habang sinusulatan sila ng tiket. Kailangan ninyong baklasin itong sobrang istante. Kung hindi, kakanselahin namin ang permit ninyo. Ang istanteng iyon ay nandun na sa loob ng 10 taon. Ngayon lang ito naging problema. Tumingin si Marco sa kanyang ina. Nakita niya ang takot at pakalito sa mga mata nito. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco ang buong bigat ng kanyang kasalanan. Dinadamay na niya ang kanyang pamilya. Gabi. Nakaupo si Marco sa sahig ng kanyang apartment, napapaligiran ng mga kahon na nagsisimula na niyang balutin. Ang bawat gamit na inilalagay niya sa loob ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Anak, sabi nga niyang ina na dumalaw, dala-dala ang isang mainit na ulam. Huwag mong masyadong isipin yun. Makakahanap din tayo ng paraan. Ngumiti si Marco, isang pilit na ngiti. Salamat, Nay. Nang makaalis ang kanyang ina, bumaksa ang kanyang nga balikat. Tumingin siya sa paligid, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng mundo. Siguro nga tama sila. Siguro nga basura lang siya. Isang problema na kailangang itapon. Ang kanyang mamata ay napadako sa isang folder sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinuha niya ito. Sa loob, naroon ang application form para sa Bureau of Fire Protection. Ang pangarap niya. Ang pangarap ng batang si Mila. Napangiti siya ng mapay. Isang bumbero. Isang bayani. Paano magiging bayani ang isang taong hindi man lang kayang protektahan ang sarili niyang ina mula sa gulo? Paano niya ililigtas ang iba kung ang sarili niyang buhay ay nasusunog na at nagiging abo? Sa sobrang bigat ng dibdib, itinapon niya ang folder sa isang sulok. Tapos na. Susuko na siya. Siguro kung mawawala na lang siya. Kung lalayo na lang siya. Titigilan na sila ni Don Ricardo. Siguro mas magiging mabuti ang buhay para kay Ara at sa mga anak nila kung wala siya. Kring! Kring! Ang biglaang tunog ng niyang cellphone ay pumutol sa mabigat na katahimikan. Hindi niya ito pinansin. Sino pa ba ang tatawag? Isa na namang masamang balita? Kring! Kring! Hindi ito tumitigil. Sa inis, kinuha niya ito. Handang isigaw ang kanyang galit sa kung sino man ang nasa kabilang linya. Ngunit nang makita niya ang pangalan sa screen, natigilan siya. Ara Cruz, naalinlangan siya. Sasagutin ba niya? Para saan pa? Para sa isa na namang paratang? Sa huling ring. Sinagot niya. Ano? Sabi niya. Ang boses ay magaspang. Sa kabilang linya, walang malamig na boses. Walang paratang. Ang narinig niya ay isang tunog na hindi niya inasahan. Isang hikbi. Marco. Ang boses niya ay basag. Puno en takot. Puno en desperasyon. Si Maya. Sabi nito sa gitna ng paiyak. Nasa pa kami, nahulog siya sa slide. Marco, ang ulo niya. Hindi siya magising. Agad na napatayo si Marco. Ang lahat ng pagod at galit sa kanyang katawan ay biglang nawala, napalitan ng nagilong takot. Nasaan kayo? Anong sabing doktor? Dinala namin siya sa San Felipe General Hospital. Sabi nila, may internal bleeding siya. Kailangan siyang operahan. Marco. Humagulgol si Ara. Kailangan niya ng dugo. Kailangan niya ng type O negative na dugo.
at wala silang sapat na supply. Ang mundo ni Marco ay yuminto. Marco, parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Ara, ang boses ay halos hindi na marinig sa tindingang pag-iyak. Kailangan ka ngang anak mo. Ikaw lang. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Ang masalitang minsan niyang gustong marinig ay ngayon dumating sa pinakamasakit na paraan. Walang pag-alinlangan. Walang pangalawang isip. Binitiwan niya ang cellphone. Dinampot niya ang kanyang susi mula sa mesa. Hindi niya pinansin ang makahon. Hindi niya pinansin ang sarili niyang problema. Isa lang ang nasa isip niya. Ang anak niya. Patakbo siyang lumabas ng apartment. Mabilis niyang pinaandar ang kanyang lumang pickup. Ang makina ay umungol na parabang nararamdaman nito ang pagmamadali ng kanyang amo. Pinaharurot niya ito sa kalsada, balang pakialam sa mga busina at sa mga ilaw trapiko. Habang siya ay lumilipat sa kalsada patungo sa ospital, sa kabilang bahagi ng bayan, isang itim na SUV din ang mabilis na tumatakbo. Sa loop, si Don Ricardo Cruz, matapos marinig ang balita mula sa isang katulong, ay galit na nakmamaneho. Papunta rin siya sa ospital. Hindi para mag-alala, kundi para siguraduhin ang basurang iyon ay hindi na kailanman makakalapit pa sa kanyang anak at mga apo. Ang dalawang sasakyan, mula sa makaibang mundo, ay parehong tinataha ang isang daan, patungo sa isang pagtatakpong babago sa kanilang lahat. Ang pasilyo ang San Felipe General Hospital ay amoy gamot at takot. Para kay Ara, ito ang amoy ang impyerno. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa labas ng emergency room. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot, at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Sa tabi niya, si Mila at Mia ay tahimik na nakayakap sa kanilang yaya Lourdes, ang matandang kasambahay na naalaga pa sa kanya mula pagkabata. Ang bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Si Maya, ang anak niya, nasa loop, nakikipaglaban para sa kanyang buhay. At ang tanging pag-asa niya ay ang lalaking winasa niya. Ang lalaking ipinagtabuyan niya. Biglang may magayaba na mabilis na palapit. Inangat ni Ara ang kanyang ulo. Si Marco. Ang kanyang itsura ay puno ngang pag-alala. Gusot ang damit, pawisan ang mukha. Ngunit sa mamata nito, wala siyang nakitang anumang galit o panunumbat. Tanging purong pag-alala. Nasaan siya? Kumusta siya? Tanong nito, ang boses ay nangingini. Bago pa man makasagot si Ara. Isa pang boses, malakas at puno ng kapangyarihan, ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Anong ginagawa mo rito? Dumating si Don Ricardo, ang mukha ay kulubot sa galit. Agad itong humarang sa pagitan ni Ara at Marco. Sinabi ko nang layuan mo ang pamilya ko. Anong karapatan mong tumapak dito? Wala akong panahon para sayo. Sagot ni Marco, ang nga mata ay nakatuon kay Ara. Ang anak ko ang kailangan kong puntahan. Wala kang anak dito. Sigaw ni Don Ricardo. Umalis ka. Basura. Bago pa ako tumawa ng mapulis para kalatkarin ka palabas. Papa. Isang sigaw ang kumawala mula kay Ara. Isang sigaw na puno ng desperasyon at galit na hindi niya kailanman inilabas sa harap ng kanyang ama. Tumayo siya, ang nga binti ay nanginginig, at hinarap ito. Papa. Tama na. Anak ko ang nasa loob. Mamamatay siya kung hindi siya masasalinan ng dugo. Natigilan si Don Ricardo. Maging si Marco ay nagulat sa biglaang pagsabo ni Ara. Tumingin si Ara sa nurse na kanina pa nag-aabang. Dalhin niyo na siya sa loob, utos niya. Ang boses ay basak ngunit may diin ng autoridad na ngayon lang niya natakpuan. Kunin niyo na ang dugo niya. Bilisan niyo. Walang nagawa si Don Ricardo kundi panorin si Marco na isinamang nurse papasok sa isang silid. Naiwan silang tatlo sa pasilyo, isang amang nakpupuyo sa galit, isang anak na basa ang puso, at isang matandang kasambahay na tahimik na umiyak sa isang sulok. Umupo ulit si Ara. Ang mukha ay nakasupsop sa kanyang mga palat. Ang bigat ng kasalanan ay unti-unting dumagan sa kanya. Pinaktabuyan niya ang lalaking ito. Inakusahan. Ipinahiya. At ngayon, ang buhay ng anak niya ay nakasalalay sa kanya. Ma'am Ara. Narinig niya ang mahinang boses ni Yaya Lourdes. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya, ang mamata ay namumuto. Pasensya na po, ma'am. Hindi niyo po kasalanan. Yaya. Sabi ni Ara. Ang boses ay paus. Umiling si Yaya Lourdes. Ang nga luha ay muling dumaloy sa kanyang nga kulubot na pisngi. Hindi. Ma'am. Kasalanan ko.
Kasalanan ko dahil nanahimik ako. Napakunot ang ni Ara. Ano pong ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim ang matanda, na parabang nag-iipon ng lakas ng loob na matagal na niyang itinago. Ma'am, yung tungkol po kay Sir Marco. 5 taon na ang nakalipas. Tumingin si Yaya Lourdes sa paligid, sinisigurong hindi naririnig ni Don Ricardo. Wala po siyang tinanggap na pera. Ma'am, natigilan si Ara. Ano? Ang papa niyo po. Patuloy ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Narinig ko po sila nun sa library. Tinakot po ni Don Ricardo si Sir Marco. Sinabi niya na kung hindi niya kayo lalayuan, sisirain niya ang maliit na negosyo ng niya at ibabaon sila sa utang. Pinapilipos siya. Ang bawat salita ni Yaya Lourdes ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Pero yung bank statement. Nakita ko. Gawa-gawa lang po yun ng papa niyo, hagulgol ng matanda. Inutusan niya po ang accountant ng kumpanya na gumawa ng pekang papeles para maniwala kayo. Ma'am, lumayo po si Sir Marco hindi dahil sa pera. Lumayo po siya para protektahan ang pamilya niya. Para protektahan kayo sa gulo. Ang katotohanan. Ang brutal at nakakawasak na katotohanan. Hindi siya ipinagpalit. Hindi siya tinaksil. Pareho silang biktima. Ang lalaking inakala niyang duwag at mukhang para ay sa katunayan, isang lalaking naksakripisyo. Ang ama na pinakatiwalaan niya ay ang siyang nagsinungaling at sumira sa kanilang dalawa. Napatingin si Ara sa kanyang ama na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakikipausap sa cellphone. Na parabang ang trahedya sa loob ng emergency room ay isang abala lamang sa kanyang negosyo. Ang galit na naramdaman ni Ara kanina ay walang-wala kumpara sa nag-apoy na put na ngayon ay sumisiklap sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto. Lumabas si Marco. Medyo maputla. At may bula sa kanyang braso. Natapo ang kanilang magamata. Tumayo si Ara. Ang bawat hakbang niya palapit kay Marco ay isang hakbang palayo sa kanyang nakaraan. Huminto siya sa harap nito. Nakita niya ang pagod sa mata nito, ngunit nakita rin niya ang kabutihan na pilit niyang binuwak. Bago pa man siya makapagsalita, humakbang siya patagilid, nilapasan ito. At daya-diretsong naglakat patungo sa kanyang ama. Huminto si Don Ricardo sa pagsasalita sa cellphone nang makita ang ekspresyon sa mukha ng anak. Isang ekspresyon na hindi niya pa kailanman nakita, isang malamig at matigas na determinasyon. Sinungaling ka, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay hindi pa sigaw. Ito ay mahinahon, ngunit puno ng bigat at sakit na mas matalas pa sa anumang patalim. Sinira mo ang buhay ko. Sinira mo kami. Isabela, anong pinagsasabi mo? Hindi na niya pinatapos ang kanyang ama. Tumalikot siya at naglakad pabalik kay Marco. Sa harap ng kanyang ama, sa harap ng lahat, ginawa ni Ara ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Ang init ng palat nito ay tila nagbigay sa kanyang lakas. Alis kami, sabi niya, nakatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Ito ang pamilya ko. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon kay Marco. Ang mga mata niya ay muling napuno ng luha, ngunit ngayon ay mga luha ng pagsisisi. Ang lalaking sinaktan niya ng paulit-ulit ay ang siyang nagligtas sa kanila sa huli. Patawarin mo ako, bulong niya, ang bawat pantig ay puno ng sakit at pag-asa. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa San Felipe ay may dala ng simoy ng Kapaskuhan. Sa isang maliit ngunit maaliwalas na bakuran, ang tunog ng tawanan ay pumupuno sa hangin. Habulin mo kami, Papa. Sigaw ni Mia, tumatakbo palayo habang ang dalawa pa niyang kapatid ay humahagihik sa likuran niya. Huli kayo. Tawa ni Marco, habang marahan niyang hinahabol ang kanyang 3 prinsesa. Suot niya ang kanyang asol na unipormeng Bureau of Fire Protection. Sa wakas, natupad na niya. Hindi na lang ito isang pangarap. Isa na siyang bumbero. Ngunit ang unipormeng ito ay simbolo lang. Ang tunay niyang tagumpay ay ang nasa harap niya ngayon, ang pamilyang buo at masaya. Nahuli niya si Maya at marahang kiniliti ito sa tagiliran. Ang tawa ng bata ay musika sa kanyang pandine, isang tunog na nagpapagaling sa lahat ng natitirang sugat sa kanyang puso. Mula sa bintana ng kanilang maliit na bungalow, pinanot sila ni Ara. Ang amoy nga niluluto niyang adobo ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa hardin. Wala na ang malawa at malamig na mansyon. Wala na ang makatulong. Wala na ang bilyones na kumpanya. At kailanman ay hindi pa siya naging ganito kasaya. Tinalikuran niya ang lahat. Pagkatapos ang insidente sa ospital,
Hinarap niya ang kanyang ama. Isinuko niya ang kanyang posisyon bilang CEO, kinuha ang maliit na posyento nga mana na karapatan niya, at bumili ngang isang simpleng bahay at lupa malayo sa anino ng pangalang Cruz. Ang kanyang ama? Hindi na niya ito muling nakausap. Nabalitaan na lang niya na si Anton Montechilo ang pumalit sa kanyang posisyon. At si Don Ricardo, mag-isa na lang ngayon sa malaking mansyon, kasama ang kanyang yaman at kapangyarihan. Hindi na iyon mahalaga kay Ara. Ang mahalaga ay ang nasa harap niya. Lumabas siya at umupo sa isang duyan sa kanilang maliit na porch. Tumingin si Marco sa kanya at ngumiti, isang ngiti na abot hanggang sa mga mata nito. Isang ngiti na para sa kanya lang, Pov, Isabel Lara Cruz. Kinagabihan matapos mapatulo ang mga bata, naupo silang dalawa ni Marco sa duyan sa labas. Ang tanging ilaw nila ay ang buwan at ang mga bituin. Naalala mo pa ba? Panimula ni Ara. Ang boses ay mahina. Nong gabing sinabi ko sa'yo na ipinapalit mo ako sa pera. Tumingin si Marco sa kanya. Hindi galit, kundi pakunawa. Oh, hindi ko alam kung paano mo ako napatawad. Marco, sabi ni Ara, ang ngaluha ay nasimulang mamo sa kanyang nga mata. Sa lahat ng sinabi ko. Sa lahat ng ginawa ko. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Ang init nito ay gumapang sa buong katawan niya. Ara, pareho tayong nasaktan. Pareho tayong naloko. Ang mahalaga, nahanap natin ang daan pabalik sa isa-isa. Pero ikaw ang mas naksakripisyo, giit niya. Umiling si Marco. Ikaw ang naksakripisyo. Tinalikuran mo ang yaman, ang buhay na kinalakihan mo, para sa akin. Para sa atin. Tumingin ito sa kanya ng diretso. At yun ang pinakadakilang regalong natanggap ko sa buong buhay ko. Ipinatong ni Ara ang kanyang ulo sa balikat nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang sakit at pagsisisi ay tuluyan ng naglaho. Nahilom na. Pove. Marco de Leon. Lingit sa kanilang kaalaman, sa kabilang kalsada, sa loob ng isang madilim at nakatin na sasakyan, may isang taong nakmamasid. Si Don Ricardo Cruz. Pinanot niya ang anino ng kanyang anak na masayang nakasandal sa balikat ng lalaking minsan niyang tinawa na basura. Pinanot niya ang ilaw mula sa maliit na bahay. Isang ilaw na puno ng init at pagmamahal na hindi kayang bilhin ng lahat ng praniya sa mundo. Isang malalim na pagsisisi ang gumuhit sa kanyang muha. Napakuyom ang kanyang magkamay sa manibela. Naisa siya. Tahimik niyang pinaandar ang sasakyan at yumalis, dala-dala ang bigat ng kanyang pagkakamali. Sa bakuran, tumayo si Marco. Ara, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Lumuhod si Marco sa harap niya. Hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa damuhan ng kanilang simpleng tahanan. Walang singsing na diamante. Ang dinukot niya mula sa kanyang bulsa ay isang maliit na bagay na gawa sa pinatak-pitaping damo. Tinulungan ako ngang bata na gawin to kanina, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nangingini. Ang singsing na damo. Simple. Hindi perpekto. Pero puno ay negrang pagmamahal. Tumingin si Marco sa mata ni Ara. Ang kanyang sariling mata ay nangingilit na sa luha. Hindi ko may bibigay sa iyo ang yaman na dati mong tinatamasa, Ara, panimula niya. Ang bawat salita ay mula sa puso. Hindi kita mabibigyan ng mansyon o ngang alahas. Ang kaya ko lang ibigay sa iyo ay ang apelido ko, ang sahot ko bilang bumbero, at ang pangako na gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat na ama sa mga anak natin. Huminga siya ng malalim. Pero ipinapangako ko, ibibigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Ara, mahal na mahal kita. Pakasalan mo ako. Ang nga luha na kanina papinipigilan ni Ara ay tuluyan ng bumuhos. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong kaligayahan. Dahan-dahan siyang tumango. Oh, bulong niya. Oh, Marco. Pakakasalan kita. Isinuot ni Marco ang singsing na damo sa kanyang daliri. Sakto ito. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. Sa di kalayuan, ang papalubo na araw ay nakpintang ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Mula sa bintana, tatlong malilit na mukha ang sumilip, sabay-sabay na sumigaw sa tuwa. Natawa sina Marco at Ara. Niyakap nila ang isa't isa ng mas mahigpit, kasama ang tatlong anghel na tumakbo para sumali sa kanilang yakap. Isang buo at masayang pamilya. Ang kanilang kwento, na nasimula sa isang aksidente at nabalot ng kasinungalingan, ay sa wakas natakpuan ang tunay na simula, isang simula na binuo sa pagpapatawad, itinaguyod ng katotohanan,
At pinagtibay ng pag-ibig na kayang lampasan ang lahat. At dito po nagtatapos ang gikwento ni na Marco Atara. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso. Maraming salamat sa inyong paglalakbay kasama namin hanggang sa huling kabanata. Ang pagsulat sa kanilang istorya ay isa ring emosyonal na paglalakbay para sa amin. Kasama ninyo, naramdaman namin ang bigat ng bawat kasinungalingan, ang sakit ng bawat akala, at ang tamis ng bawat sandali ng pagpapatawad. Sa kwentong ito, ni nais naming ipaalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay higit pa sa anumang yaman o pagsubok na kayang ibatong ang tadhana. Ito ay tungkol sa pagbibigay na pangalawang pagkakataon, sa tapang naharapin ang nakaraan, at sa pag-asang laging may naghihintay na bagong umaga. Para sa amin, ang pinakamahalagang aral ay ang kapangyarihan ng pagpapatawad. Ang pagpapatawad hindi lang sa taong nakasala sa atin, kundi pati na rin sa ating sarili para sa mapagkakamaling nagawa. Ngayon, nais naming marinig ang inyong masalobin. Anong bahagi ini kwento ni na Marco at Ara ang pinakatumata sa inyong puso? Anong aral ang personal ninyong natutunan? Hinihikayat namin kayong iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay mahalaga at nagbibigay inspirasyon sa amin na mapatuloy sa palihang nga kwentong tatata sa puso. Hanggang sa muli nating pakikita sa susunod na kwento. Lejing nagpapasalamat at nagmamahal. Ang inyong kwentong Puso TV.